ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Natagpuan na ang nawawalang biktima ng landslide sa Catbalogan City, Samar. Hindi naman napigilan ang kanyang mga kaanak na maging emosyonal matapos ang 4 na araw na paghihintay. Samantala may ilang insidente pa rin ng landslide at pagbaha ang naitatala sa iba pang bahagi ng bansa. Narito ang report. Nakahagulgol ang mag-inang sina Elizabeth at Nel Abaracoso habang inililipat ang labi ng kanilang padre de pamilya na si Romeo papuntang funeraria. Inabot ng halos 4 na araw ang paghuhukay sa landslide sa barangay Mercedes bago nakita ang bangkay nito. Nangyari ang landslide itong Lunes sa kasagsagan ng bagyong Senyang. Unang nakita ang ulo ng biktima, kalaunay nakuha din ang katawan nito. Tumulong lang daw ang biktima sa mga naunang natabunan ng landslide at minalas na natabunan ng lupa nang magkaroon muli ng pagguho. Yung 30 pa ng umaga until now, okay pa naman yung katawan niya, buo. So, yung nakuha nung gabi pa lang, kahit yung gabi, hapon, posible makarecover pa yun. Parang nawawala na ako ng pag-asa na hindi ko na siya makita. Samantala nagpapakatatag naman si Emerita Mabag, isa sa mga survivor ng landslide. Siya ang babaeng pahirapang binubunot ng mga rescuers mula sa putik at bato na nakadagan sa kanya. Patay na nga raw dapat siya kung hindi dahil sa yero na pumatong sa kanyang ulunan at humarang sa lupa na tatabon sana sa kanyang muka. Nadala kami ng impact ng mga bato, tsaka yung anak ko na nasa likod ko. Nakita ko na nadayanan ng mga bato. Namatay sa landslide ang kanyang mga magulang at 3 anak. 8 survivors pa ang nagpapagaling sa Samar Provincial Hospital. Kabi-kabilang landslide rin ang naranasan sa ilang barangay sa Romblon. Sa barangay Pangulo, isang bahay ang natabunan. Laking pasasalamat ng may-ari ng bahay na walang nasaktan sa kanila. Magdamag namang inulan ng ilang lugar sa Camarines Sur. Sa bayan ng Baaw, pahirapan sa pagtawid ang mga sasakyan dahil sa hanggang tuhod na baha. Umaaray na rin ang mga negosyanteng apektado ng masamang panahon. Mga sarong simana pa yan bago mabawi. Araw kaya nag-uuran, edi wala kaming kita. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay sa bayan ng San Fernando, maging ang Public Safety Office ng Naga City. Coordination po sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Tangaring pong coordinated ang efforts na gigibuhon just in case po maglangkaw po ang tubig. Umapaw naman ang tubig sa isang sakahan sa barangay Pawas sa Tabaco City sa Albay. Sa Cebu, nagpaalala ang Department of Health Region 7 sa mga residente ng Southern Cebu, lalo yung mga biktima ng bagyong Senyang, na maging maingat sa pag-inom ng tubig at iwasang lumusong sa baha. Maaari kasi itong pagbula ng maraming sakit. Siguro nila na sila makuha ng potable water, no? Noon, makasabot ang alisod, araw na sitwasyon na. Pero kita sa DOH, doon na tayo gisugdan o distribute dito sa nakalinlayang area yung mga water disinfectants. Ngayong weekend, mas maayos sa panahon sa malaking bahagi ng Luzon ang inaasahan. Maliban na lang sa Bicol Region na makakaranas ng mga pag-ulan. Magiging minsang maulap at mababa ang tsansang umulan sa susunod na 2 araw sa Metro Manila. Sa Eastern Visayas, magiging mas maulan at mataas din ang tsansa na magka-thunderstorm dahil sa epekto ng tail end of a cold front. Habang ang Caraga Region ang may mataas sa posibilidad ng pag-ulan ngayong weekend kumpara sa ibang lugar sa Mindanao. May gale warning rin ang Pag-asa sa mga dagat ng Luzon at Visayas at sa Caraga Region.